Ito na nga po pala yung mga kaganapan ko sa pang-apat na burol ni Tio. Nagkita nga rin kami ni Sir Alvin na isang content creator ng Aurora. At bago nga ako nagpunta sa Lama nagtanim nga ulit muna ako dito sa bakuran. Ito na nga din yung araw na kinuha ko sa M. Lulier yung tulong galing sa California. At nung makuha ko na nga nagdiretso ako dito sa parke para nga makipagkita sa isang content creator ng Aurora Province na matagal na nga gusto akong makita. At si Sir Alvin nga po yun o mas kilalang Rastaing. Masipag nga rin itong si Sir Alvin at talented. Magaling nga rin itong kumanta, mag-surf at mag-skate at marunong nga din itong magpinta. Minsan-minsan ay gumagawa nga siya ng mga vlog niya na makakapagpasaya sa atin. At minsan naman ay nagcha-charity vlog siya, tumutulong nga rin siya sa mga nangangailangan. Yun nga lang, hindi talaga maiiwasan dito sa mundo natin na may mga taong manghuhusga sa panlabas na anyo natin. Dahil marami nga raw siyang tato kaya kinakatakutan nga raw siya ng mga tao at hindi sinusuportahan. Pero sa totoo lang, hindi naman po dapat talaga tayo bumase sa panlabas na anyo, kundi sa panloob. Alam niyo po, sa totoo lang nakilala ko si Sir Alvin na masiyahin, ma-entertain at pala kaibigan. At isa pa, tunay at totoo at bukal din ang kanyang puso para tumulong sa mga kapwa natin na nahihirapan din sa buhay. Pag-uwi ko sa bukid, tinignan ko nga yung mga itlog ng alaga kong manok. At eto nga, tignan nyo, ang cute na misana nga sila. Bali, nagumpisa nga lang po pala ako sa isang inahin at galing nga lang yun sa ate ko at bigay niya ngayon sa akin. Sabi niya paramihin ko raw. Kaya ngayon, tuwang-tuwa ako. Dahil dumadami na nga sila at yung mga unang anak niya nga ay dumalaga na rin ngayon, kaya ilang araw na lang mangingitlog na rin yun. Alam nyo, isa rin itong pangarap ko na makapagparami ako ng alagang hayop dito sa bukid. Para nga kapag nagkaroon na ako ng sariling bukid at sariling bahay, lilipat na lang ako na marami na akong dalang alaga. Bukod doon, gusto ko rin makapagbahagi ng alagaing hayop sa mga gustong mag-alaga katulad nga nitong mga alaga ko dito sa bukid. Kaya kahit nagumpisa lang ako sa isang inahin ay gusto ko itong maparami para makapagbahagi ako pagdating ng araw. At eto, napaglaruan ko pa nga itong isang itlog na hindi namisa dahil kahit nasa shell pa nga lang siya ay naririnig ko nang humuhuni siya para bang gustong-gusto niya na nga rin lumabas. Dumating na nga rin po pala itong pinasuyo nila Arnie na ipabili sa akin. Itong Simplas Portable Blender Tumbler. Ang ganda nga nito at totoo yung napanood namin na kahit mura lang ay maganda at quality nga yung product nila. Kagandahan dito, pwedeng-pwede mo nga siyang dalhin kahit saan. Makakagawa ka nga ng juice mo na gamit yung mga sariwang prutas. Dahil chargeable nga ito kaya may free na nga rin cord para pag chinarge natin. At meron na nga rin itong 10 blade na matatalim. Kaya kapag nag-blender nga tayo ng prutas ay talagang madudurog nga agad-agad. At ito, sinubukan na nga namin ni Arnie gamitin kung talagang makakagawa nga siya ng juice or shake. Gumamit nga lang kami dito, syempre unang-una ay yelo, saging, pipino at mansanas at pati na rin mangga at ginamitan nga rin namin ng Yakult. Ang galing nga, nagulat pa nga ako dyan. Ang bilis niya nga lang rin pinuhin yung mga prutas, pati rin yung yelo. Ang galing nga kasi talagang matalim yung blade niya dahil wala pa nga atang 1 minuto ay nadurog niya nga agad yung mga prutas. Maganda nga ito kapag may mga sariwa tayong prutas na gusto nating gawing juice ay hindi na nga tayo mahihirapan. Pasensya na nga po pala kayo kung medyo may ingay sa voice over ko dahil dito nga ako sa labas nagbo-voice over, medyo mahangin. At eto, si Tito Amboy nga yung unang tumikim ng gawa namin at aba, sarap na sarap nga. At eto, gumawa nga rin ako ng para kay Tita Lily at gumawa rin ako ng para sa amin nila Arnie. Ang ganda nga nito, lalo na kung gusto natin na mas maging healthy pa tayo. Mas okay kasi kung gawa sa sariwang prutas yung iinumin nating juice at hindi nga yung mga powder na tinitimpla lang. Sabi ko nga pwede rin kami ditong gumawa ng malunggay juice. Yung dahon nga ng malunggay ay i-blender din namin. Sa mga gusto nga po palang bumili nito, ilalagay ko po yung link sa baba. Pasensya na po pala kayo kung minsan yung vlog ko ay nahahaloan ng pag-affiliate video o pagbebenta ng mga product. Ayoko lang po kasi talaga sayangin yung pagkakataon na pwede nga akong magbenta ng product para kumita, para may pandagdag na rin sa mga pangarap natin na gusto pa nating tuparin. O kaya naman para sa mga gusto pa nating tulungan na hirap din sa buhay. Kinagabihan bago nga ako nagpunta sa Lamay ay umuwi nga muna ako sa bukid at nagtanim na nga rin ako ng mga gulay dito sa bakuran ng kubo. Para nga kako habang abala ako sa mga ginagawa kong vlog para kay Tio sa pag-e-edit ng mga video ay may hinihintay nga akong tumubo o bumunga ng mga tanim kong gulay. At tignan nyo si Paula, kahit gabi nga pasunod-sunod sa akin kung saan nga ako magpunta. Nagtanim nga rin po pala ako ng puno ng malunggay dito sa tabi ng bakod para kapag nabulok nga yung ginawa naming poste na kawayan ng bakod ay meron na nga agad kapalit. Maganda rin po kasi itong malunggay kung gagawin nga nating poste dahil nabubuhay nga rin ito. Sayang nga lang at 2 piraso ng puno ng malunggay lang meron ako. Hindi ko rin kasi alam kung saan nga ako kukuha ng maraming puno ng malunggay para itanim dito. Kaya ang gagawin ko, palalaguin ko na nga lang ito at pag malalago na nga yung sanga at pwede na nga pumutol para gawing poste ay saka na nga lang ako kukuha para gawing poste ulit. Madali lang naman din ito lumago, hindi natin namamalayan ay malago na ngayon at pwede na rin kuhanan ng sanga.
Nagtanim na nga rin ako ng ilang perasong buto ng beans dito para may hinihintay rin ako at namimiss ko na nga rin kasi yung paborito kong beans na ginisa. Pagtapos ko nga magtanim sa bukid ay nagpunta na nga rin ako agad sa burol ni Tio. Pasensya na nga po pala kayo kung late ko na nga na-upload yung iba kong vlog dahil alam nyo naman po na mag-isa ko lang rin ginagawa itong vlog ko. Ang importante kahit late ko na nga na-upload yung mga vlog ko ay na-update ko pa rin kayo. Nakilamay nga rin po pala nung gabi na to yung ate ko na may baby at eto binuhat ko nga muna yung baby niya. Ang bilis nga rin lumaki ng batang ito, parang kailan lang napakaliit nung kasama nga nila ako sa ospital. Sa mga nakapanood nga ng vlog ko nun sa ospital nung kasama nila ako ay nakikita nyo nga kung gaano lang ito kaliit at tignan nyo naman malaki na nga rin siya. Tatapusin ko na po agad ang video na to. Maraming salamat po sa panonood at sa lahat po ng tumapos at sa lahat ng nag-share. Ingat po kayo lagi!